while we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. But we never can prove the delights of His love until all on the altar we lay. For the favor He shows, for the joy He bestows, are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. And what He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome pong muli sa ating prayer covenant sa araw na ito. At ang ating teksto ay matatagpuan sa John chapter 6 from verses 14 to 21. Ngunit ang babasahin ko lamang po ay ang verses 16 to 21. At ganito po ang sinasabi. Nang magtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa. Sumakay sila sa bangka at naglayag papuntang Capernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makasagwan na sila ng may 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, papalapit sa bangka, at sila'y natakot. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus at kaagad na nakarating ang bangka sa kanilang pupuntahan. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Marami po tayong matututunang aral dito sa ating teksto sa umagang ito. At ang isa sa pinakamahalagang katotohanan ay makikita natin sa isang maiksing phrase na ang sabi, "Huwag kayong matakot, ako ito." Ang takot ay isang bagay na kinakaharap ng lahat. Ang tinutukoy ko po dito ay more on pagkabalisa, pag-aalala o ang mga concerns natin. Lahat po tayo ay nakaka-experience ng mga alalahanin o kabalisahan. Kaya nga, hindi nakakapagtakang maging ang mga disciples ni Jesus ay labis na natakot at nag-alala, sapagkat natagpuan nila ang kanilang sarili sa gitna ng nagangalit na unos at bagyo.
Mayroong mga ilang bagay na nagagawa sa atin ang takot. Ngunit ang good news ay nariyan lagi si Jesus para sa atin. Ano nga ba ang naidudulot sa atin ng takot o kabalisahan? Una, dinidistract tayo ng takot. Ginugulo niya tayo. Kapag tayo ay nahaharap sa pagkabalisa, tayo ay naliligalig, nawawala tayo sa focus. At sinisimulan nating pagmasdan ang mga nangyayari sa ating paligid sa halip na tumingin tayo sa nakakatulong sa atin. Tulad ng mga disciples, dahil sa takot, nakalimutan nila ang mga nasaksihan nilang mga miracles na ginawa ni Jesus. At ganito rin minsan ang nangyayari sa atin. Kapag nahaharap tayo sa mga problema o alalahanin sa buhay, nakakalimutan natin ang mga ginawa ng Diyos na pagtulong sa atin sa nagdaan. Nadidistract tayo, nalilito tayo sapagkat nakafocus tayo sa mga takot o alalahanin natin. Ikalawa, ano pang naidudulot ng takot sa atin? Pinaparalisa tayo ng takot. Sapagkat ang takot ay may paraan upang tayo ay ikulong o pigilan sa mga dapat nating gawin. Katulad ng nangyari sa mga disciples, nawalan sila ng complete control. Hindi na nila alam ang gagawin at ready na silang sumuko. Maaari tayong pigilan ng takot o ng pagkabalisa para mag-move forward o umabante. Pinipigilan niya tayong ipatupad o gawin ang ating mga pangarap o pinapangarap sa buhay. Pinipigilan din tayong maipatupad ang nais o ang plano ng Diyos para sa ating buhay. Ikatlo, mangingilabot ka dahil nakakakilabot ang takot. Alam natin na nag-struggle ang tao dahil sa takot. Gayunpaman, mayroong magandang balita pa rin, may good news pa rin. Sapagkat habang tayo ay nabubuhay, merong pag-asa. Mapagtatagumpayan natin ang ating mga kabalisahan kapag tayo ay magpapatuloy na kumapit at magtitiwala sa ating Panginoong Hesus. Bigyang pansin po natin o pansinin natin ang mga ginagawa ni Jesus sa atin sa tuwing tayo ay nasa kalagitnaan ng unos at bagyo ng buhay. Una, anong ginagawa? Siya ay nanalangin para sa atin. Pagkatapos ng feeding of the 5,000, umakyat sa bundok si Jesus upang manalangin. Walang alinlangang siya ay nananalangin para sa kanyang mga alagad habang sila ay papalapit ng lumakad sa maalong dagat. Ganoon din ang ginawa ni Jesus sa atin o ginagawa ni Jesus sa atin. Siya ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Siya ang nag-cheer para sa atin. Kaya mo yan. No? Sinusuportahan niya tayo lagi. At nag-set siya ng example ng prayer para sa atin. At sa pagharap natin sa ating mga kabalisahan, madali lang natin itong haharapin at mapagtatagumpayan kapag tayo ay mamumuhay na mapanalanginin. At habang tayo ay nananalangin, unti-unting mawawala ang ating mga takot at kabalisahan o anumang alalahanin sa buhay. Sapagkat the more na lumalapit tayo sa Panginoon, the more na magkakaroon tayo ng kapangyarihan upang mapaglabanan o mapagtagumpayan ang ating mga kinatatakutan sa buhay. Ikalawa, si Jesus ay lumalapit sa atin. Si Jesus ay pinuntahan at sinamahan niya ang kanyang mga disciples. Hindi niya sila iniwan. Ganon din sa atin. Hindi tayo iiwan ng ating Panginoong Hesus. Nariyan siya palagi at mahal na mahal niya tayo. Mayroon siyang sariling paraan kung papaano niya tayo sasamahan na madalas ay hindi natin napapansin. Siya mismo ang lumalapit sa atin at kanya tayong sinasamahan sa ating mga alalahanin sa ating buhay. At ikatlo, inililigtas tayo ni Jesus. Habang lumalapit si Jesus sa bangka, ang dagat ay pumayapa.
at pagkatapos ay mahimala niyang inilagay ang bangka sa dalampasigan. Kapag pinasakay natin si Jesus sa ating mga bangka, kapag hinayaan nating pangunahan niya ang ating buhay, papayapain niya ang anumang unos at bagyo na meron tayo. At kanya tayong ililigtas mula sa mga alalahanin o anumang takot na meron tayo. Ang susi lamang ay magtiwala lang tayo sa Kanya ng lubusan. Sapagkat the more na nagtitiwala tayo sa Kanya, the more na kaligtasan o deliverance ang mararanasan natin. At bilang panghuli, anuman ang mga kinatatakutan natin, anuman ang mga kaalalahanin natin, anuman ang mga concerns natin sa buhay, magtiwala lang o ipagkatiwala lang natin ang lahat kay Jesus na ating kaibigan, tagapagtanggol at higit sa lahat, tagapagligtas. Sa Kanya lamang tayo kakapit at aasa at Kanya tayong tutulungan at ililigtas. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa araw na ito. Salamat sa mga salita mo na siyang nagpapaalala sa amin na ikaw ang may kontrol ng lahat, Panginoon. Na kapag kami ay patuloy na tumingin sa iyo, kumapit sa iyo at magtiwala sa inyo, ang lahat ng anumang takot na meron kami ay mapagtatagumpayan namin. Salamat din, Panginoon, sa nagdaan na mga araw na tunay nga na naranasan namin ang iyong pag-iingat mula sa mga naranasan naming mga bagyo at baha. Salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga panalangin. At ganun din sa pagkakaloob mo ng lahat ng aming mga pangangailangan. At sa mga kapatiran namin, kakilala namin, kaibigan namin, Panginoon, na nasalanta ng bagyong nagdaan. Patuloy, Panginoon, na aming itinataas sa inyo ang lahat ng ito, na anuman ang kanilang pangangailangan, Panginoon, ay patuloy na ipagkaloob mo po ang lahat ng ito sa kanila. Ganon din, Panginoon, na kami, gamitin mo rin kami, Panginoon, na maging alulod ng iyong pagpapala upang matulungan ang mga kapatid, mga kababayan namin na nasalanta ng bagyo. Patuloy din, Panginoon, na aming ipinagpapasalamat ang araw na ito para sa mga kapatid namin, mga kaibigan, kapamilya na nakarating sa kanilang mga kaarawan at wedding anniversaries. Patuloy, Panginoon, na dalangin namin na pagpalain mo ang kanilang buhay, maging ang anumang mga hangarin nila, Panginoon, mga dinidesire ng kanilang mga puso. Patuloy din na palawigin mo ang pagmamahalan ng mga mag-asawa na nakarating sa kanilang mga kaarawan. Patuloy, Panginoon, na mangibabaw ang iyong pag-ibig sa kanilang mga buhay. At ganun din, Panginoon, sa buong maghapon na ito ay aming ipinagkakatiwala sa inyo. Mapapurihan ka sa lahat ng aming mga gagawin, mga sasambitin, mga pinaplano, Panginoon. Higit sa lahat, maranasan namin ang iyong pag-iingat, Panginoon, ang iyong pagpapala sa buong maghapon na ito. Ito ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.